Ayan, hello mga ka-farmlats, sa nagre-request po dito po sa vlog natin na 195 na 2.8 million each lot. Ito po mga ka-farmlat ay lot 4. Mula po dito, teka lang, hanggang dun. Ayan, tingnan muna natin tong farmland area ng lot 4. Ayan. So, ayan, hindi pa po nalilinisan, natatabasan, pero as you can see mga ka-farmlat, marami po siyang niyog. Tapos ano pa po siya, flatted na, tas dito sa side banayad po siyang hili. Ayan, flatted po yan. Ano po ito mga ka-farmlat ha? Lot 4. Yan, flatland. Yan. So okay na po mga ka-farmlat, lot 4 yan ha. Yan, ang harap po ng lot 4 may mangrove area. Yan. So hindi pa po nalilinisan, pero yan, malapit na pong patabasan dito. Mula po yan sa nyog, tapos hanggang dun po sa ito yung mangrove area nya. Hindi siya putik mga ka-farmlat, mga ano siya, no, mga bato-bato na may halong buhangin, parang graba-graba. Kaya ang good thing naman po dito sa portion naman po ng lot 4 natin, pwede po kayo maglagay ng duyan dito or table. Yan, kung gusto nyong gawing tambayan tong ilalim ng mangrove. Yan, marami ako nakikitang mga gantong type ng nauusong beach resort ngayon. May mga tambayan sa ilalim ng mangrove. So, ang kagandahan lang sa mangrove na to, hindi po siya dasek na dikit-dikit yung puno. So, ang good thing, marami siyang pagitan na pwede kang lagay ng mga gusto mong tambayan. Ito po mga farmland yung sample ng mga mangrove beach na nauso ngayon, dahil kahit mainit, pwede kang maligo sa dagat dahil may mga puno na magbibigay sa'yo ng lilim. Maglalagay lang kayo ng mga table, mga tambayan. So, ayan, kaya panalo na rin naman yung may mga mangrove area ngayon. Nagagawa na po ng paraan. And ako personally, dahil sa kulay ko maitim ako, mas gusto kong maligo sa ilalim ng mangrove. Ano ba? So, ayan, balik tayo mga farmlat dun sa property natin, dun sa lot 4. And then, next na po yung lot 5. I-explain natin yung lot 5 mga farmlat. Ayan, so, ayan, makikita nyo talagang ang ganda ng may mga mangrove beach ngayon. Ano pa? So, ayan, balik na tayo mga farmlat, no? So far, yung lot 4 naman, okay naman yung terrain ng lupa niya. Flatted siya, tapos yung sa kabilang pisngi, medyo hilly po siya. Hanggang dun po yan mga ka-farmlat, yung frontage yan. Mula doon, katabi ng kubo, tas dito. Yan. Ito naman po yung pangmalakasan natin na 2.8 million din. Na lot 5. Ayan. Solid to, maganda. So mula po dyan sa muho na yan. Yan, tingnan nyo naman po yung shoreline. Yan. Ito po yung literal na kahit mainit ang panahon, magandang pwestuhan mga ka-farmlat ng tambayan, kasi may mga puno sa ilalim ng beachfront area nya. Ayan. Ayan o. So magandang tambayan po dito. Ayan. So buhanginan po yan. Yan. Yan po ang shoreline nya. So yan, may mangrove po sa harap. Pero hindi po yan putik, gaya na sabi ko kanina. Bato-bato siya na may halong buhangin. Yan, maganda rin po yung pagka-mangrove niya. See-through siya. Yan, makikita nyo kahit may mangrove, tanaw naman, hindi siya ganun kakapal. At may pwede kayong lagyan ng mga tambayan. So, di pa lang po nalilinisan. Ayan. Lot 5. Ayan. So, ang lot 5 po ay mga ka-farmlat, hanggang dito siya. Saan nga ba yung muhon? Ayun.
So hanggang dito po ang lot 5. Yan. Ito naman po ang beachfront area ng 5 natin. Ay, ang land area niya. So, nyugan po siya. Yan, ito po yung tatambakan dito. Yan. Lalagyan niya ng dumping na lupa para maging flatland po siya. Ayan. Yan, tatambakan po ito. Mga ano na yan. Yan. Tapos lalagyan po yan ng develop na para yung tubig hindi dito umagos. Ano po? Kasi yung lot 1, 2, and 3 mataas yung area na yon. Kaya pag ulan, yung sahod ulan po, dito pumupunta yung tubig. So gagawan po yan ng ng proper way ng tubig ulan. So wala naman pong bundok, kaya hindi naman po yung as in baha na galing doon, manggagaling yung kumbaga malaki yung bulto ng tubig na panggagalingan na umaagos dito. So yung tubig na nanggagaling, yun doon lang mismo sa property galing yung bagsak ng tubig. Ano pa? Ayan. So may mga nyug po yan. So may mga pusngo-pusngo lang. So tatambakan naman po yan. Kagandahan nga lang dito sa area na to. So that's why iba yung presyo ng tatlong lote dito. Pero pag na-develop naman po yan, yan, sobrang solid na rin yan. Yan. Lot 5. So, yung lot 6, eto na po mga ka-farmlat, yung lot 6. 2.8 din. Ayan. Ito yung area niya. Yan. May talisay po na puno. Maganda rin yung pwesto niya. So, pag high tide, maganda dito pag high tide po. So, ayan. Ito yung ambience niya. May mangrove din sa harap. Yan. Ayan. Nyugan po yan. Ayan. Ay yung pagitan. Ayan. Basta mga ka-farmlat, walang putik dito. Lahat po yan. Yan, makikita nyo. Mga bato-batong maliliit na may halong buhangin. Kaya okay po ang yan. Wala namang putik dito. Yan. So low tide po. Hanggang dito yung lot 6. Yan. Yung lot 7, ito po. Mula dito, papaganon. 2.8 din to, bro. 2.8 din. At 7. So, ito naman po, wala siyang mangrove sa harap. Ito po yung ambience niya, mountain view. Yan. So, napakalawak po ng shoreline. Yan. So, nyugan din po yan. So, yun nga lang, may mga tambakin po dyan. So, masukal pa po. Kaya, yung actually pinopromote natin, talaga yung lot 1, 2, and 3 na maganda talaga. So, nagkataon sa mga buyer na naghahanap ng mura, ito po yung mura natin. So, naka-pre-selling po ito. That's why 2.8 million ang bawat lote. Siyempre, pag na-develop yan, pag maganda, mag-iiba presyo niyan mga kapamlat. Pero kung mabibili nyo na yan na siya, ano po, pre-selling nga di yan po, murang-mura. Yan. Mga farmlat, ito yung lot 7. Yan yung muhon. Hanggang doon po sa may nyug na yun. Yan po ang lot 7. Ito po ang buhangin niya. So low tide po ngayon. Ayan, low tide. Ayan. Low tide po tayo. So, yan. Pag high tide po, napakaganda na ambience dito. So, low tide, yan. As usual, pag low tide, yan po makikita nyo. Yan. Yan. So, ito naman po yung land area nitong lot 7 at lot 6. So, farmland area po ito. Yan, pakita natin. Ito po yung tatambakan pa. Ang good thing, madali naman yung magiging development dito kasi yung pagkukunan ng lupa,
hindi na kung saan manggagaling na ibabiyahe pa lang malayo. Dito lang din sa mismong property kasi dito sa property meron ditong pa-slope. Yun po yung kukunang lupa na itatambak dito. Ayan. So dalawa po yung pwedeng gawin dito. Pwedeng gawing swimming pool itong area na to. Kung ayaw ng patambakan. Or kung gustong patambakan, tatambakan po yan ng seller natin. May equipment naman po. Yung seller po natin dito ay yung seller din po natin sa Harvestment po. So vlog 184. So makikita nyo naman po yung update natin na na-transfer sa mga buyer natin yung title. And including po yung road development. Ayan. So ito po yung land area ng lot 5. Yan po. Lot 5 to. Ito yung lot 6. Ano po? Ayan. So flatted po yan. Flat yung area niya. Ayan. So may mga saging. So as you can see, hindi naman po siya binabaha. Kasi kung binabaha po yan mga ka-farm lot, dapat po yan ay hindi tutubuan ng damo. So nangyayari, pag maulan, daan lang yung tubig dyan. Gumagano lang po. Siyempre ito yung mababang part. Yan. Pero, ayan, makikita nyo po, dyan lang kukuha ng lupa, yan pa, slope na yan, na itatambak, dyan sa part na yan. Ayan. Ano po? So, ayan. Napakaganda po ng land area rin ng lot 7 natin, mga ka-farm lot. Yan. Ito po yung lot 7 natin, no? Flatted. Tapos yun, madamo-damo pa lang. Pero, sabi ko nga mga ka-farm lot, tatambakan yan. For 2.8 million, transfer and including development, sagot po ng seller natin. Ano po? Yan, sa lot 6. So, ayan, meron pong nagang comment na napaka-negative na nagaano po dito sa property nito. Ano po? Correction po, ito po ay hindi binebenta ng buuhan. Ano po? Ito ay binebenta subdivided lot. Hinati siya siyam. Dahil yung isang lote sa road, yung isang lote iiwan ng seller para dun magkaroon din yung caretaker. Then yung 7 sa ano po, yung pambenta. Ano po? So, expect nyo kapag subdivided po, malayo sa presyo ng buuhan kasi subdivided po mas maraming gastos ang pagsasubdivide kasi mas maraming title yung gagawin. Then may gastos pa po, i-develop to, may road, magtatambak. Kaya wag niyo pong ikumpara yung presyo ng buuhan sa subdivided. Ano po? Ayan. Masyado pong nega yung nagko-comment dito. Ayan. Mag-subdivide po muna kayo. Puntahan nyo po yung area. Paano nyo pong sasabihin bahain? Bahain ba yung itsuran to? Bahain po ba yung overlooking part doon? Ano po? Wag po. Kung hindi po namin kayo kilala, kung kayo po ay nagbebenta-benta rin or may galit kayo dito dahil hindi nyo na ibenta to or ano man, ano po? So, hindi po namin kasalanan yan. So, what we're trying to do is, kung hindi mabili ng buuhan, gawa ng paraan para mabenta. Which is, wala naman po talaga bibili halos ng buuhan kasi sobrang mahal kung ilang hektarya tapos mahal lang presyo ng may-ari. So, syempre, kung hati-hatiin, luluti-lutihin, mas liliit yung price, although mas magiging mahal, pero mas kaya po ng individual kasi nagre-range na lang ng 2.8 million, mayroong 4 million. Unlike kung buuan mo bibili, naabutin ng may 12 million, may 15 million. Ano po? Make sense po. Ito po ay subdivided lot. Alangan naman pong ibenta to ng kung ano lang din ang presyo ng buuhan. Siyempre, mag-insert ng
ng extra expenses para kumita rin yung developer, kumita yung mga agent na magbebenta, kumita po yung maglilinis din dito, magde-develop, and syempre yung pagta-transfer ng title. Ano po? Wag po kayong manira. Ano po? Kung kayo may maninira, naintindihan ko kung kayo man po ay concerned. Pero again, subdivided po ito. Syempre dine-develop to. Kung ano man yung problema o issue nung dahil hindi nyo mabenta, wag nyo pong ikumpara yung property kung bakit hindi nabenta nung seller na yon. Kasi yung Vlog 184 po namin, 4 to 5 years po yung ibinebenta ng seller, hindi mabenta-benta. Pero nung subdivide po, nabenta naman namin lahat. Ano po? So yan. Kaya do sa nagang comment po, ayan, magbenta lang din po kayo ng property or bisitahin nyo rin yung area. Wag po halimbawa nakita nyo lang sa YouTube, kung kayo man ay nakita lang, hindi naman nakarating, bisitahin nyo. Hindi yung porke nakita nyo sa YouTube, nakita nyo lang yung issue dahil hindi mabenta nun pangit na yung property. Iba po yung actual, iba po yung personal. Wala naman pong buyer na hindi rin naman bibisita. Ano po, may mga buyer na bumibili kahit hindi na bibisita, pero mas strict po kami doon, no? Mas maganda po na nabibisita rin talaga yung lote. At syempre, million po yung usap. Dahil beachfront po ito, pupunta rito ang buyer. Bibisitahin yan bago bilhin. Ano po? But, ayan, balik tayo mga ka-farmlat. Ayun, flatland area po itong ginagalawan natin dito sa lot 7, 6, and 5. Ano po? Flatland area. Ayan, makikita nyo, flat area po yan, Nyugan. Yan, may mga fruit bearing trees, may saging. Andyan po ang lot 7, ito yung lot 6, ito yung lot 5. Ayan, andun po yung dagat, yung shoreline. Makikita nyo naman po hindi biglang lalim kasi makikita nyo yung low tide. At kung ito man po ay may mga tubig, iyan naman po ay tatambakan at hindi naman magiging mahirap yung development po niyan. Dahil ang pagkukunan ng lupa ay 40 meters to 50 meters mula dito sa pwesto natin. May slope na lupa pa ganon, yun po ang kukunan. Ano po? Kaya hindi po kayo mag-worries. Ang nakaka-worries po, yung malayo pa yung pagkukunan ng panambak. Ang panambak po, nandyan lang. Sa mismong lote na lang din. Ano po? And kung yung buyer po, nabibili ay ayaw ng patambakan, gusto pang pahukayan, kasi gusto lagyan ng swimming pool, ay tama-tama po yung property. So, mas makaka-discount pa po kayo kasi hindi natatambakan, hindi nagagastos ang seller. Ayan. Kung ayaw nyo ng patambakan. Kung gusto nyo gawing fish pond, kung gusto nyo gawing swimming pool, so be it. Ano po? So, yan mga farmlat. Yan, diretso po tayo dito. May dating bahay po dito. So, hindi natin alam kung... Kasi may-ari po nito ngayon ay ex-mayor po ng Santa Elena, Camarines Norte. Ayan. So, ang ganda po ng bahay nila doon sa bayan. So, hindi po sila nagagawi dito. Kumbaga, ang pinaka-pinupuntahan na lang nila dito, ayun doon. So, ito po siguro yung dating bahay nung may-ari ng lupa. Bago niya nabili to. Ayan, basta ito pong pwestong to, may mga mangga, saging, may kalamansi. Yan. Flatland po yung area. Yan. Ayan po yung portion ng lot 4, oh. Yan. May mga mangga po yung lot 4 din. May saging. Yan. Bistahin nyo po, i-actual nyo para mas makita nyo po ng mas maganda yung property. Ayan. Ano yan? Ayan, may source po ng tubig dito mga kapamlat. Ayan, makikita nyo may hukay. Ayan, so ang maganda pala sa lot 5, 4, and 3. Lot 4, 5, 6, 7, flatted area po yun. Nakagandahan po ng 4 lots.
na 2.8 million. So, ay makikita nyo po, medyo pagdating dito pa slope na. Ayan, ito yung sinasabi kong kukunan ng panambak. Tapos gagawan po ng road dyan papasok para may road right of way ang lot 7, lot 6, lot 5, lot 4. So dito yung magiging road right of way niya, and including habang kinukunan ng lupa to, diretso na rin panambak dun sa mga part na may mga lubog. Ano po? Kaya mabilis din yung magiging development dito. And sa pag-aayos naman ng papel ng seller, no doubt, kasi yung 22 lots na nabenta ko sa mga buyer ko, ayun, na-transfer na po sa mga buyer natin. And, ayan, ang labas po nito, yung bahay po ngayon ng caretaker dito. Ayan, na-portion po ito ng lot 3. Ayan. Ayan, hanggang dyan po yung lot 3 natin. Yun yung munang lot 3. Papaganon. So, ito, portion na po ito ng lot 4. Papaganon. 4, 5, 6, 7. Ayan. So, mga farmlot. So, ito naman po yung access road dito. Ayan. Ito yung lot 3. Sako po itong bahay na to. Lot 3. Ito po yung lot 2. Magandang araw tayo. Lot 2. Ayan. Yan naman po yung lot 1. Ayan. So, pagbaba nyo ng sasakyan, lote na. Ayan. So, ayan, sa mga gusto, ayan, may vlog po tayo. Part 2 na po itong video. Yung part 1 natin, ang binida natin halos doon, yung lot 1, 2, and 3. Ito na po yung lot 1, 2, and 3. So, yung binibida namin ngayon ay yung lot 4, 5, 6, 7, dun sa likod. So, ayan mga ka-farmland. Maraming salamat. Kung makikita nyo naman, di ba galing tayo sa shoreline, wala man tayo nakitang agos ng tubig na tuloy-tuloy. So wala po kasing sapa dito, creek, or pinanggagalingan ng baha parati. Kumbaga, yung agos lang ng tubig galing dito sa mismong property, and as you can see, medyo slope dito. Yan, kaya yung tubig ulan na nabagsak dito, napupunta dyan sa baba na yan, papunta doon. Kaya may mga lubog-lubog na pusngo doon. So pag natambakan naman po yun, tapos nalagyan ng proper daan ng tubig, ayan, wala na pong problema. Kaya yung naninira dito sa property na to, na bahain daw, paano man po babahain to? Elevated yung area, oh. Wala namang bundok. Saan manggagaling ba? Diyan po sa manggahan, ang tubig po doon, papunta na doon. Papunta doon ng tubig. Oh, yung tubig man doon, dahil pa-slope doon, papunta doon ng tubig. So, ang pinanggagalingan ng tubig na papunta lang doon, yung tubig ulan na sahod. Ano po? Kaya, bago po kayo mag-comment, puntahan nyo muna yung property bago kayo mag-negative ng isang property. Ano po? Ayan. So, kasi, nakaka-apekto po kayo sa nagbebenta. Hindi po biro yung mag-travel papunta dito para ibida yung property, para kumita po yung agent, maibenta at matulungan yung seller, matulungan yung caretaker. Ano po? So, wag pong ganon. Kung kayo may, hindi ko naman alam, hindi ko po kayo kilala, pero ayan, wag pong mag-comment basta-basta. Kasi kung pangit sa inyo, hindi laging lahat ng maganda sa paningin nyo ay maganda. Hindi naman lahat ng pangit sa paningin nyo ay pangit din sa iba. Ano po? Wag lang tayo malawak po ang ano eh. Ano po? Wag po kayong mag-judge. Ano po? Maring minsan napapangitan ka sa isang tao, pero sa iba nagagandahan sila sa tao na yon. So, wag po tayong mag-comment based lang sa pang-unawa natin o sa pagtingin natin. Ano po? Ayan. So, yung portion pong yan ay lot 4. Lot 3 po ito. So, yan yung pwesto ng lot 4. Ano po? Ayan. Di pala tayo dito galing kanina. Puntahan nga natin itong mga farm lot 4. Ayan. So, dito po umaagos yung bagsak naman ng tubig na galing lang dyan sa taas. So, kung malawak o bulto ang tubig na daan dito, edi sana po hindi ganito ang itsura nito. Ayan.
Di sana, ukit-ukit yung mga damo na yan. Oh, kita nyo naman. Paano mo sasabihin bahain po yan? Ano po? So, ayan, may portion pa ng mangga itong lot 4. Oh, ang ganda ng mangga. Oh, flatland area. So, ayan mga ka-farm lot. Maraming salamat po sa panonood. And dagsang biyaya po sa inyo lahat. Ayan. So, ayan mga farm lot. Paunahan po dito mga farm lot. 3 prime slot na maganda. Lot 1, lot 2, lot 3. May kasama na pong concrete na kubo. Ito po yung beachfront area niya. Ano po? At ayan, napakaganda ng ambience mga ka-farm lot. Ano? Napakagandang retirement places. Napakakalma ng dagat. Ano? Safe sa batang paliguan po yan. Panalo naman to. Abot kamay lang langit. Oh, sarap. Ayan mga ka-farm lot. Carabao grass po yan. Ang ilalim tas lugan. Tas may mga talim na mangga. At ang good thing mga ka-farm lot, pasok ang sasakyan dito sa 3 lote na. Ito mga ka-farm lot, kung naghahanap po kayo ng gagawing resort or camping site, ito po yung pinaka-best dahil maganda yung ambience, overlooking, maganda rin naman yung dagat niya. At ang good thing pa dito mga ka-farm lot, napaka mabilis i-access. Maganda po yung daan papunta dito, mostly cemented. At ang kagandahan po, 15 minutes drive lang sa town proper. May cellphone signal pa. Overlooking sunset view po ito. At pinaka best po dito mga ka-farm lot, dito sa buong bayan ng Santa Elena. Isa po ito sa pinakamagandang beach area dito kasi karamihan ng beach side po dito ay puro mangrove area, puro fish pond. Ano po? Kaya syempre dahil dating mayor po yung may-ari po nito, syempre hindi po yan bibili kung hindi maganda. Yan. Makakuha po kami mangga. Catch. Very good. Yan. Sarap ng bunga mga ka-farm na to. Hindi ko pa natitikman pero sobrang tamis daw. Yan. So, titikman natin. Tamis nga. Sa kabila. Sarap. Panalo. Ang hirap ng magbabaya kapag tawag na ng laman ng nagmadya. Makipaglaki ito para walang kaya. Mata sa mata, bibig sa bibig. Mga ingay na tayo lang dalawa nakagingay. Nakatawa na, umitim sa kanya. Pero ba't wala ka na pagsabit ng umaga? Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Hello mga farm lot, and sayang yan, wag nyo na pong palampasin kasi dun nga po sa bayan na yun lang po yung magandang beach. Tsaka sa lahat ng beach for sale na hawak ko, kadalasan malalayo at malayo sa town proper. So yan po, napakalapit yan kasi 15 minutes drive. And ang good factor pa niyan, mostly cemented road yung dadaanan. Dun sa 15 minutes drive from town proper, halos 150 meters lang yung rock road. Mostly cemented na po lahat. Kaya napakagandang retirement po niyan kasi malapit sa bayan, may cellphone signal at napakaganda ring resort, madaling puntahan. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-farm lot, huwag nyo nang palampasin to. So ayan, panalo yan, panalo. Sunset view pala to. Ayan mga farm lot, sa mga nais mag-inquire, and po, ayan po ang aking Facebook account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Ayan, dyan na lang po kayo mag-message. Maraming salamat po. And pa-subscribe na rin mga ka-farm lot.